Kaya magandang hapon sa... Ay, magandang gabi po, Magandang Pastor. gabi po. Magandang gabi po mga salamat po sa inyo na kayo po kasama po namin sa Bible study po. Tuwing Lunes po, dito kay Chairman, meron po kami Bible study. Isang Alagang oras lang bakit, po yun. Pastor? Isang oras lang po yun. Ayan. Siguro tayo po siguro yung magsisimula na at siguro awit tayo sa Panginoon para mapapurihan po natin siya sa pamamagitan ng mga Thank papuri. you, Lord. Sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, sa amin pagdaloy pagpapalain, ang mga buhay namin, O Diyos, ay pagpapalain. Minsan pa, sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa amin pagdaloy pagpapalain, ang mga buhay namin, O Diyos, ay pagpapalain. Pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw, awa mo ay walang kapantay, ito'y laging sariwa, bawat umaga, katapatan mo'y dahilan, dapat at dahilan. Ito'y laging sariwa, ito'y laging sariwa, bawat umaga, katapatan mo'y dahilan, dapat at dahilan. Ano ko po si Chairman sa Pilipinas Panginoon? Kabilang Ama, Yes, Lord. maraming salamat po, Diyos, sa aming pagtitipid sa gabi nito, Diyos. Salamat po sa iyo. Pag-iingat po sa bawat buhay namin, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa kabila ng masamang panahon, pero Panginoon, iniinit po namin sa iyo, Diyos. Sana po, Panginoon, ingatan niyo po ang bawat na tao na abot ng ulan na po, O Diyos. Salamat po sa iyo, Panginoon. Salamat po din po, Diyos, sa buhay na ito, Panginoon, na binigay niyo kami ng lakas, katalinuhan ng gagaling sa iyo, Panginoon. Panginoon, walang alagang aming buhay pag wala ka sa buhay namin. Kaya, Panginoon, ito ang aming itinataas sa aming buhay, Panginoon. Alam namin, Panginoon, meron kami kanya-kanyang gawain, pero, Panginoon, lahat ng aming plano, pangunaan po kami, O Diyos. Na huwag kami magkamalit bagkus, ikaw ang makita sa buhay namin. Salamat po, O Diyos, sa gabing ito, sa aming pastor po siya magsasalita, bigyan mo po siya ng karunungan. Yes, Lord. Lahat kanyang lalabas sa kanyang bibig. Pahirap mo rin langis, Panginoon. Salamat po, O Diyos, dahil po namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay nito. Ganun din po, Panginoon, ang aming bawat pamilya namin. Kung nasan man sila, Lord, Yes. ingatan mo sila, Panginoon. Salamat din po, O Diyos. Tunay na kayo lamang po, Panginoon, ang aming inaasahan. Wala kami ibang inaasahan kundi kayo, Panginoon. Tunay napakabuti mo po sa bawat buhay namin, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Amen. Kaya patuloy po natin po rin ng Diyos sa gabi ito. Let us worship the Lord. Bless the glory of Jesus. Hallelujah, Lord. Nananalig ako sa iyo, aking Ama, sa biyayang dulot mo
Ikaw ang aming itinataas. Ikaw ang aming dinadakila. Pinarangalang ka namin, Panginoon, sa gabing ito, O Diyos. Ang gawain nito ay banal, Panginoon, sapagkat ikaw ay banal, Panginoon. Kaya Lord, pakabanalin niyo po kami kay Panginoon sa gabing ito, O Diyos, upang kami maging karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon. Kaya salamat sa iyong gawain. Patuloy kaming gabayan at patnubayan at turuan niyo po kami sa gabi nito, God, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at inyong Banal Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, ang dami na natin magsabi ng Amen. Amen. Okay. So, yan o. So, gabi ng Panginoon sa gabi nito. At so, sa gabing ito, ang tagapagturo po ang inyong lingkod, no? At salamat at pagpalain po tayo ng Panginoon sa oras pong ito. Yan. Okay? Yun. So, sa gabing ito ay salamat sa ating mga kapatid, no? Salamat po sa inyo. Umalis na po sila, Chairman. May pinuntahan sila. Ayan, Natas okay. na ng Panginoon. So, purihin ng Panginoon. No, sabi nga nila, mayroon din sila mga gawain katulad nito. No? At, so, nagpapasalamat tayo sa kanila. Salamat din dahil may mga pulis din na kung saan ay nakakarinig din ng mabuting balita. No? Sapagkat napaka-importante po ng mabuting balita na patuloy po na maihayag dahil po bilang mga lingkod ng Panginoon ay nagbigay po kami ng panahon para magpagamit sa Panginoon, no? Kaya siguro bihira lang siguro sa mga lalaki yung talagang gusto magpagamit sa Panginoon, no? Kaya so purihin ng Diyos sa gabing ito ay ating pong pag-aaralan ay patungkol po sa tinatawag na baptism po, no? Yung bautismo, kung bakit kailangan natin mabautismuhan. So, yun po ang ating pong pag-aaralan. Ang tanong, na lahat po tayo ba rito nabautismuhan na? Ay, nabautismuhan na. Si Chairman, nabautismuhan na po ito. Ako, nabautismuhan na rin po ako. Si Pastor, nabautismuhan na rin po. No? Yan, salamat. So yan ay sabi nga po sa banal na kasulatan doon sa Marcos chapter 16 verse 15 hanggang 16. Sabi ng Biblia, humayo kayo at ipangaral nyo ang mabuting balita upang ang sinumang sumampalataya ay mabautismuhan ay maliligtas. Ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. So doon ay makikita po natin dito, hindi lang sa pananampalataya maliligtas ang tao. Dahil sinabi ni Jesus Christ, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay maliligtas, kundi yaw lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang na sa langit. So, ibig sabihin, marami mga taong tumatawag sa Diyos, pero ang tanong, sila po ba ay nabautismuhan na? Yung bautismo po ay hindi po ito ginagamit sa mga bata. Baka sabihin nyo, ay nabautismo na po ako nung bata pa ako. Hindi po yun. Ang bautismo po ay ginagamit ito sa mga matatanda. Hindi po ito ginagamit sa mga bata. Si Jesus Christ, nung siya pinanganak din dito sa mundong ito, dinala rin siya ng kanyang mga magulang sa templo upang ialay, hindi upang magpabautismo, kundi upang ialay. So, si Jesus Christ, nung malaki na, siya rin ay nabautismuhan kay Juan Bautista. Lumapit siya kay Juan Bautista para magpabautismo. So yan po ang ating pag-aaralan kung bakit kailangan po ba ng tao ang bautismo. No, napakahalaga po ito sapagkat sinabi ng Biblia doon sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20, kaya habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautisman ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So doon ay makikita natin na hanggat hindi ka nababautismuhan, hindi ka alagad ni Kristo. Dahil ang sabi ng Biblia, gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa.
So, ibig sabihin, kapag hindi ka pa nabautismuhan, hindi ka pa alagad ni Kristo. Dahil yung utos ni Kristo sa kanyang mga alagad, na kailangan yung mabautismang gawin kayong alagad, no? At sino yung mga alagad nito? Siyempre yung mga katulad namin. Ba't kami ay naging alagad ni Kristo? Sapagkat kami rin po ay nabautismuhan. Nabautismuhan din kami para maging alagad ni Kristo. At ang sabi ron, kapag nabautismuhan ka, at turuan sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Ibig sabihin, yung natutunan, yung mga ginagawa ng mga apostol, ay natutunan din namin, kaya ginagawa din namin ito bilang lingkod ng Panginoon. Kasi bilang lingkod ng Diyos ay obligasyon po namin na sabihin sa inyo ang totoo. Baka darating ang araw, sisihin nyo kami, tumanggap naman kay Kristo, pero bakit hindi kayo naligtas? Dahil ang dahilan ay hindi po kayo naging alagad ni Kristo. No? So kaya sabi nga, ang sabi doon sa Gawa chapter 2, verse 41 hanggang 42, ang sabi niya, kaya nga ang mga tumanggap sa sinabi niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad na may 3,000 tao ng araw na yaon. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsama-sama bilang magkakapatid sa pagpipiraso-piraso ng tinapay at sa pananalangin. So doon ay makita natin na yung mga nabautismuhan lamang, yung mga naniniwala, sumampalataya sa mabuting balita at sila ay nagpabautismo, na idagdag sila doon sa naging alagad ni Kristo. So nung araw na yun ay 3,000 katao ang naidagdag sa mga alagad ni Kristo. Kaya mapalad yung mga taong sumampalataya at nabautismuhan. Dahil nga, ikaw ay naging alagad ka na ng ating Panginoon Kristo. Ibig sabihin, kumbaga sa estudyante, legit kang estudyante sapagkat nakapag-enroll ka na. Nakapag-enroll ka na, totoo ka ng estudyante, dumating man ang araw, tiyak na ikaw ay gagraduate. Dahil nga, estudyante ka na. Ikaw ay nakapag-fill up ng file, nakapag-fill up ng form bilang tunay na estudyante. Ganon din dito. Para maging totoo kang alagad ni Kristo, kailangan mong mabautismuhan. Kaya, sino nga ba ang dapat bautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon Kristo para maging alagad ng ating Panginoon Kristo? Sino nga ba? So dito po ay makikita natin dito kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging alagad ng ating Panginoon Kristo. No? O sino nga ba? No, sabi nga po rito, sabi nga ng banal na kasulatan, doon sa Matthew chapter, maging ang ating Panginoong Kristo, siya rin ay nagpabautismo. No? Nagpabautismo siya, lumapit siya kay Juan Bautista para magpabautismo. No? Kaya doon ay makikita natin kung sino nga ba ang karapat-dapat ng babautismuhan. Doon sa Matthew chapter 3 verse 1, nang panahon ngayon, dumating si Juan na tagapagbautismo sa ilan ng Judea at nagsimulang mangaral. Ganito ang kanyang sinabi, magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin niya ito. Sabihin niya ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng matuwid na landas na kanyang lalakaran. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan kung sino yung pwedeng bautismuhan, yung marunong na magsisi ng kanilang mga kasalanan. Dahil sinabi ni Juan, magtalikuran yung mga kasalanan at magsisi kayo. No, kaya sabi niya, binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng iyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ang siyang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa akin. Hindi man lamang ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. So doon ay nakita natin na yung karapat-dapat na mabautismo, yung marunong magsisi na, hindi para sa mga bata. Kaya sinabi ni Jesus, mapalad ang mga bata
no? Sapagkat sila ay inosente pa sa kasalanan. Pero tayo may sapat na gulang na ay hindi po tayo inosente. Kaya kailangan po nating sumampalataya at mabautismuhan. So sabi nga, maging ang ating Panginoon Kristo ay nagpabautismo rin siya para maging guiding, para mayroon tayong huwaran. May huwaran tayo. No, sabi doon sa Matthew chapter 3 verse 13 hanggang 17, dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Ngunit tumutol si Juan at patuloy na sinabi, ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin? Sumagot si Jesus, hayaan mong itong mangyari ngayon, sapagat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya pumayag din si Juan nang siya'y mabautismuhan, umahon sila sa tubig. Biglang nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumaba na parang isang kalapati at dumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. So, makikita natin na kapag ikaw ay nagpabautismo, sumusunod ka sa kalooban ng ating Amang na sa langit. Kaya sabi ni Jesus Christ, hayaan mong mangyari ito sapagkat ito ang kalooban ng aking Amang na sa langit. Dapat itong matupad, dapat natin ito sundin. Kaya nga, sabi ni Jesus Christ, kailangan ang lahat ay gawin niyong alagad ko, bautismo niyo sila. So doon ay nakikita natin na sinasabi ng banal na kasulatan na kailangan natin magpabautismo. Sapagkat kung hindi ka magpapabautismo, hindi ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Katulad ni Jesus Christ, nung hindi pa siya nababautismuhan, wala pa sa kanya ang Espiritu Santo. Bakit kailangan niyang lumapit kay Juan Bautista para magpabautismo? Dahil yun ang tanging paraan ng Diyos upang ipagkaloob sa kanya ang Espiritu Santo. Gayon din naman sa atin. Sabi ng banal na kasulatan sa Gawa chapter 2 verse 38, sumagot si Pedro, pagsisiyan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. So doon ay sinasabi ng Biblia na matatanggap mo lamang ang Espiritu Santo kapag ikaw ay nagpabautismo. Kaya hanggat hindi ka na nababautismuhan, floating ka. Kumbaga sa hindi ka pa kabilang doon sa mga alagad ng ating Panginoon Jesucristo. Ikaw mismo ang magdidesisyon kung gusto mong magpabautismo. No? Kung gusto mong magpabautismo po, ang bautismo po, ito po'y linulubog sa tubig. No? Linulubog po ito, katulad ni Jesus Christ. Dahil ang bautismo, ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas ngayon sa inyo. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi ang bautismo ito'y pangako mula sa malinis na budhi mula sa ating puso. Ibig sabihin, nanggagaling sa iyong puso, yung pagsunod. No? At ang bautismo, hindi po ito pilitan. Ikaw din mismo ang lalapit. So lahat ng sumasampalataya sa Panginoon ay siya mismo, yung tao mismo. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng personal na relationship sa ating Panginoon. No? Magkakaroon ka ng personal. Ayan. So doon ay nakikita natin na ang bautismo, ito po ay pagsunod natin sa kalooban ng ating Amang nasa langit. Kaya sinabi ni Jesus, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay maliligtas, kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Kaya yung pagsunod, yung baptismo, ito po ay pagsunod sa kalooban ng ating Amang nasa langit. Kaya mapalad ang mga taong nagdi-decide na maging alagad ni Kristo. Maging alagad ni Kristo. Kami, ang trabaho lamang namin ipangaral ang mabuting balita. At kung gusto nyo, ipinangangaral namin ang baptism, kung gusto nyo magpabautismo, pwede nyo pong sabihin sa amin yan para schedule natin ang inyong baptism.
para ipagkaloob sa iyo ang Espiritu Santo. Kaya anong ibig sabihin ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon Kristo? Ang ibig sabihin ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon Kristo, ito ang paraan ng Diyos upang ang tao ay maligtas. Ito ang paraan ng Diyos para ang tao ay maligtas. Dahil ang sabi doon sa Marcos chapter 16 verse 15 hanggang 16, at sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo ay humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. So doon ay sinasabi ng Biblia na ang tanging paraan ng Diyos para ang tao ay maligtas, kailangan nila sumampalataya at pagkatapos sila ay kailangan mabautismuhan. Dahil iyon ang requirements para 100% masasabi mo ako ay ligtas. Pero kung hindi ka pa nababautismuhan at sasabihin mo ligtas ka, questionable po yon. Dahil sinabi ni Jesus Christ ay kailangan mong sumampalataya at mabautismuhan. Sa Gawa chapter 16 verse 29 hanggang 33 ay makikita natin dito, humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatirapa sa harap ni Pablo at Silas. Sila ay inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. At ang salita ng Panginoon ay pinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya'y nagpabautismo, pati ang buo niyang sambahayan. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan, ginawa ni Pablo yung sinabi ni Jesus Christ, na ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. So, ipinahayag ni Pablo ang mabuting balita at nagkaroon sila ng pananampalataya at nung gabi ring iyon, hinugasan nila ang kanilang mga sugat, nagpabautismo siya at ang buo niyang sambahayan. Kaya buo niyang sambahayan ay naligtas. Buo niyang sambahayan ay naligtas. Kaya sabi doon sa 1 Peter chapter 3 verse 21 hanggang 22, ang tubig ay larawan ng bautismo. Nagliligtas sa inyo ngayon. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos, buhat sa isang malinis na budhi. Iniligtas kayo ng bautismo sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, na umakyat sa langit at ngayon nasa kanan ng Diyos, naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan sa langit. Yan. So dito ay nakita natin na sinabi ng Biblia, iniligtas kayo ng bautismo. Ang tubig ay larawan ng bautismo nagliligtas ngayon sa inyo. Last but not the least. Panglima, ano ang ibig sabihin ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon Kristo? Ang ibig sabihin ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon Kristo, ito ay paraan ng Diyos upang ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Dahil hindi ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo hanggat hindi kayo nababautismuhan. Na sinasabi sa Gawa chapter 2 verse 38, sumagot si Pedro, pagsisiyan ninyong talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Yan. So doon mula pagkatapos mo mabautismuhan, ipagkakaloob sa iyo ang Espiritu Santo. Na ano nga ba ang ibig sabihin ng Espiritu Santo? Iyon tatak na pagkahirang sa iyo. Ayon sa Ephesians chapter 1 verse 13 hanggang 14, kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin
ang pangako ng Diyos para sa atin hanggang sa makamtan natin ang lubos na kaligtasan, purihin ang kanyang kaluwalhatian. So malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan, ang Espiritu Santo, ito yung tatak to. Kaya kami mga nabautismuhan, may mga tatak po kami. Ibig sabihin, ang tatak na yan, yung Holy Spirit. Kaya nakikilala namin ang Diyos. Ang Diyos ay Espiritu. Kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ang Holy Spirit, ito yung ibinigay sa atin upang i-guide tayo sa tamang pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Now, sabi doon sa Ephesians chapter 4, verse 30 hanggang 32, at huwag na ninyong isaktan ang kaloob ng Espiritu Santo ng Diyos, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit, at huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maulawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Yan, doon sa makikita natin, kapag may Holy Spirit ka na, nagiging mabait ka na. Hindi ka na mapagbulyaw, hindi ka na mapaglait, hindi ka na, kumbaga sa lahat ng tao sa tingin mo ay talagang mahal ng Diyos. Minamahal sila ng Diyos. Kumbaga sa dati kang mainisin, dati kang palaaway, ngayon hindi na dahil meron ka ng tatak ng Holy Spirit dahil ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Hindi siya nagtatangi. Kahit sino ka, anumang kalagayan mo sa mundong ito, hindi siya nagtatangi. Dahil lahat ng iyo ay hindi niyang pwedeng ipantay sa Diyos. Basahan lang tayo sa paningin ng Panginoon. Last, sa Romans chapter 8, verse 14 hanggang 17, ang lahat ng pinatnubay ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga alipin, namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakakatawag tayo sa Kanya ng Ama ko. Ang Espiritu ang nagpapatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak tayo, mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ng Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo makakasama rin niya sa kanyang kaluwalhatian. Amen. So dito ay makikita natin, mapalad ang mga taong mga nabautismo na. Yung mga hindi pa, sana mag-decide po kayo. Nandito naman si Chairman, sabi ni Chairman, pwede nating i-schedule yan no? Pwede nating i-schedule kung kailan, kung anong araw, kung anong buwan. Ang mahalaga at importante, meron tayong goal para sa inyo. Noong nakaraan, nagbaptism kami sa aquatic. No? Ang nabaptism namin doon ay nasa 23 mahigit, no? 23 mahigit katao. So, ako'y naniniwala at nanampalataya sa Panginoon dahil iyon ang tungkulin namin. Hindi lang kami nangangaral ng mabuting balita, kundi ang gusto namin na kayo'y maging alagad ni Kristo. Maging alagad ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi maging alagad ni numan, kundi maging alagad ng ating Panginoon Jesus. Kaya sa gabing ito, nawa ay napagpala po tayo, although na hindi po tapos nating ipinag-aralan ng patungkol sa baptism, pero wala na po tayong time, wala na po tayong oras para maunawaan po natin kung anong ibig sabihin ng bautismo. No, sa sunod siguro ay pagpapatuloy po natin, ito po ay pasimula at sa sunod si Pastor po ang magtuturo. No? At sa sunod po na Lunes. Kaya sana po ay tuloy-tuloy po tayo. Kami po umulan, bumagyo, hindi po namin titingnan yon dahil ang ulan nasa labas lamang. Pagdating sa loob, wala ng ulan. Amen po ba? Amen? Wala ng ulan dito, sa labas lang yung ulan. Kaya doon lang, kumbaga sa hindi po namin titingnan yon. Kaya purihin ng Panginoon sa buhay ng ating chairman na kung saan ay gusto niyang magpagamit sa Panginoon at gusto niya ring maligtas kayo tulad ng
kanyang kaligtasan. 100% ako naniniwala ko si Chairman, siya po ay ligtas na. Bakit? Sapagkat kasama po ko pa yan na nabautismo po yan sa panahon ng aming kay John, Pastor John Rosales, no? Doon po kami nabautismohan. 1987, Pastor. 1987 na magkakasama kami niyan, no? Ako nabautismohan ako doon sa Cavite pa, no? Cavite pa Ako, doon. Pastor, sa Wawadam. Sa Wawadam si Chairman. Ako Cavite, no? So purihin ng Panginoon talagang may mga pastor na ginagamit ng Diyos. Marahil kami ay ginagamit din ng Panginoon para sa inyo. Sana po ay magkaroon po kayo ng desire, panahon, para maging lingkod po tayo ni Kristo. Kaya sa gabing ito, marami pong salamat sa tayo po siguro ay at baka Pastor, baka mayroong mga karagdagan. No? Okay. Sa sunod po na Lunes, ang ating po tagapagturo si Pastor po, no? Nagpapalitan po kami. Pag nandito po si Ramon, na isa po nakaka-schedule din. So, kilala niyo po ang aming buhay sa dati. Dati kami masama, pero binago ng Diyos para magpagamit sa Kanya. Kaya purihin ang Panginoon sa gabing ito. Hallelujah. Namatay, Pastor, mali. Meron. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Masakot tayo sa Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Glory to Christ, glory to Christ Jesus. Yes, glory Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y lagi tapat magmahal. Ang iyong tawa ay magpasawalang hanggan. Kay buti-buti mo, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat magmahal. Ang iyong tawa ay magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Kay buti ng Diyos na sa akin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Kay buti ng Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kay buti ng Diyos sa akin ay nagmamahal. Kay buti ng Diyos na sa akin ay nagmamahal. Naku si Pastor sa panguling panalangin. Muli, dakila Ama, kami po'y nagpupuri ng salamat sa iyo, aming Panginoon. Yes, Lord. Maraming pong salamat, Yes. Panginoon, sa patuloy na pagbibigay ng pribilehiyo na kung saan kami po'y nakakapag-aral ng iyong mga salita. Tunay nga po, Panginoon, na nararapat na kami ay sumunod sa iyong kalooban, O Diyos, at dalangin po namin na bigyan niyo po kami ng tamang kaisipan at malinis na puso, Panginoon, at tanggapin, Panginoon, ang iyong mga salita sa aming mga buhay. Yes. Maraming pong salamat, Panginoon, kung paano kami po iningatan nyo, ay ingatan nyo rin po kami sa aming pagsamantalang paghiwalay.
Patuloy po, Panginoon, na pagpalain niyo po ang gawain nito dito sa barangay. Patuloy na pagpalain niyo po ang aming kapitana, Panginoon. Yes. Patuloy, Panginoon, na siya po'y gamitin niyo, Panginoon, sa iyong magawain, Panginoon, sa iyong ministeryo. Purihin ka, O Diyos, pagpalain ka. Ang lahat po ito'y samot nilangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Sa lahat yung sabi ng Amen. Mukhang naglatito ko na yung delegation. Ay, salamat na maganda kami. Yan ang gusto. Kala ko nakatulog. Asa na si Enrico? Binigyan ko lang sa pag- sa relasyon. Ay, muna kayong kalaman.